Kamusta kayo? Alam nyo ba, sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, minsan hindi na natin alam kung hismis lang ba to o talagang may krisis na. May virus TikTok pero may gera rin. May bagong K-drama pero may inflation. May sales sa Shopee pero may food insecurity. Ako nga pala si Robert B. Candido Jr. at ating pag-uusapan kung ano ang kontemporaryong issue at mga uri nito. Ang kontemporaryo ay nanggaling sa salitang medieval Latin na contemporarius, na ang ibig sabihin ng salitang con o pinagsama at ang tempus o tempor na ang ibig sabihin ay panahon o oras. Ano nga bang kontemporaryong issue? Ang ibig sabihin ng kontemporaryong issue ay mga suliranin, pangyayari o usaping may malaking epekto sa kasalukuyan. Mahalaga ito dahil nakaka-apekto ito sa pamumuhay ng bawat tao at mahalagang pag-usapan upang mahanapan ng solusyon. Ang salitang issue naman ay ang mga pangyayari, suliranin o paksa na napag-uusapan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga isyong umiiral at pinag-uusapan sa kasalukuyan. Ang kontemporaryong issue ay anumang pangyayari o suliranin na nakaka-apekto sa lipunan. Halimbawa, kahirapan, polusyon, climate change at mga usaping pampolitika. Dahil sa mga ito, nagkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay at pananaw ng mga tao. Ang isang issue ay nagiging kontemporaryo kapag ito ay kasalukuyang nararanasan, pinag-uusapan ng nakakarami at may epekto sa lipunan. Dahil dito, nagiging paksa ito ng mga debate at talakayan dahil iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol dito. Pumunta naman tayo sa mga uri ng kontemporaryong issue. Una, isyong panlipunan. Ito ay mga issue o mahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan at pamahalaan. Halimbawa ng isyong panlipunan, halalan o eleksyon. Usapin tungkol sa tamang pagpili ng mga pinuno. At isa, same-sex marriage. Issue tungkol sa pagkilala sa karapatan ng LGBTQ+ community. Pinapakita nito na malaki ang epekto ng panlipunang issue sa batas, kultura at moralidad ng mga tao. Pangalawa, isyong pangkalusugan. Ito ay mga issue na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakakabuti ng mga tao sa lipunan. Bawa ng isyong pangkalusugan. Isa rito ang COVID-19. Nagdulot ng pandemya, nagbago ang sistema ng edukasyon, ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Pangalawa, malnutrition. Kakulangan sa wastong nutrisyon na nagiging sanhi ng pagkakasakit lalo na ng mga bata. At ang pangatlong issue ay isyong pangkapaligiran. Ito ay tumutukoy sa mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit sa ating kalikasan. Halimbawa ng isyong pangkapaligiran, baha, dulot ng sobrang pag-ulan, baradong kanal at maling pamamahala ng basura. At isa ay El Niño, matinding tagtuyot na nakakaapekto sa supply ng tubig at agrikultura. At ang uling isyong pangkalakalan, mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o issue pang-ekonomiya. Halimbawa ng isyong pangkalakalan, samahang pandaigdig o international relations. Pakikipag-ugnayan ng bansa sa iba pang bansa para sa ekonomiya at seguridad. Online shopping nagdudulot ng kaginhawaan ngunit may kasamang issue tulad ng scam at sobrang konsumo. Mahalaga ang pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ang pag-aaral ng kontemporaryong issue ay nakatulong upang magkaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa lipunan at sa sariling kapaligiran. Nahasa nito ang kakayahang mag-isip, magsuri, magpahayag at magpasaya sa tama at mabubuting paraan. Napatatalas din nito ang kaisipan upang maging handa sa mga hamon at makapag-ambag sa ikabubuti ng lipunan. Ang pag-aaral ng kontemporaryong issue ay nagkahanda sa atin upang una, hanapin ang mga hamon ng lipunan. Pangalawa, maging aktibong mamamayan na handang makibahagi sa mga solusyon. At pangatlo, sa madaling salita, ginagawa tayong mas handa at mas makabuluhan bilang bahagi ng lipunan.
Maraming salamat sa pakikinig. Sana hindi lang kayo na-inform, kundi na-inspire din. Thank you and mabuhay tayong lahat.